kung siya'y humahatol, may pagkain handa sa nagugutom. Pinalaya niya ang mga nabihan, isinasaolig, paningin ng bulag, lahat ng inapi ay tinataas. Ang mga hinirang niya ay nilibingap, sinasanggalang ang mga dayuhan sa lupain nila ay doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot kunila, masamang balangkas, pinipigil niya. Walang hari ang Diyos na si Yahweh, ang Diyos mo, Sion ay mananatili. Purihin si Yahweh. Tayo ba ay sandaling manalangin? Aming Ama, aming Diyos na nasa langit, kami po ay narito, Panginoon, nagkakatipon upang ikaw ay patuloy namin sambahin, purihin at tuwalhatiin sa iyong kadakilaan. Salamat o Diyos sa isang buong linggong nilakaran namin ng iyong pag-iingat, ang iyong mga pagpapala ay patuloy namin nararanasan. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid ko na nandito ngayon sa hapon ito upang kami ay sama-sama magpuri sa iyo. At sa mga wala pa, Panginoon, ay patuloy ko silang paalalahanan, Panginoon, sa kahalagahan ng gawain ito. Amin din po inaalaala ang mga kapatid namin na paparito pa lang, hindi po silang ingatan at dalhin dito ng ligtas at payapa. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Cristo Jesus. Amen. Sa ating po pagpapatuloy, inaanyayahan ko na po yung ating mga aanggit para sa ating praise and worship. Yan lang. Ay, ito ba?
Better luck next time. Salamat sa pagkakataon na nakapag-awitan tayo kahit isa lang, no? Ang ating computer talaga ay malapit nang mag-goodbye, no? Nag-aantay lang tayo na ang biyaya ng Panginoon. Ngayon mga kapatid, tayo po ay maganda na ng ating puso at isipan. Muli ay magpapahayag ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang lingkod, si Pastor Edgar San Miguel. Siya po ay magpapatuloy na. Hello. Kahit Pinatay na buhay. Namatay na, iyan na. Ilok ko na. Ayun. Nawala na. Okay. magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi rin po. Thank God, meron tayong kabataan. No? Papuri sa Diyos. No? Ang ating pong paksa, ang ating topic ay prayer is power. Ang panalangin ay makapangyarihan. Magtatanong po ako, sino po rito ang nananalangin 3 times a day? Pakitaas ang kamay. 3 times a day. Sa almusal bago kumain, tanghalian bago kumain, at hapunan bago kumain. Di ba? Pinag-pray natin yan. Pero yung tinatanong ko, yung panalangin, kahit once a day, good, mayroon, good. Kailangan ko ng panalangin. No? Ano ba sa tingin nyo ang pinakamabisang sandata? Yung armor of God. Diba? Alam natin yan. Saan na yan mababasa? Atigil? Pilipos o Efesian? Ha? Efeso, yung armor of God. Ang armor of God po, yung may helmet, may sinturon, may mga baluti, no? Pero ang the best na sandata, makapangyarihan, ang hindi natin alam, ay ang prayer. Kaya nga, ang panalangin ay makapangyarihan sa Tagalog. Prayer is power. No? Alam nyo, ako po ay bunga ng panalangin. Salamat, thank God, meron pang dumating. No? Ay, hindi sa akin. Si Ani. Good. Okay. So,
So, antayin ko para maunawaan natin. Para magandang gabi po sa inyo. Kuya Ayen at si Ashley. Magandang gabi. Sige po. Okay. So, ang ating pong topic, Kuya Ayen at Ashley, ay prayer is power. Alam po ninyo, ito talaga ang mabisa. Akalain ninyo, ako dapat wala dito. Hindi ako dapat pastor. Dahil sa panalangin ng aking may bahay, no? 16 years na naghirap yan, na nananalangin. At noong 1985, nandito kami sa Tabor. Doon nag-uumpisa ako magsimba, 1985. Pero paminsan-minsan lang. Noong 1989, dahil sa panalangin ng aking may bahay, prayer, nananalangin siya. At alam niyo, mayroon silang whiteboard. No? Number 1 daw niya akong sinusulat. Edgar na San Miguel, dapat makakilala. Kasi yun na, marami akong vision. No? Nasa Golero, Lasinggero, kung ano-ano. So, inilalagay niya. Prayer. Ang tawag po doon, prayer meeting. Prayer meeting every Friday. Tuwing Biyernes ng gabi. Kasi po, dyan, ang gawain dyan, mayroong midweek service tuwing Miyerkules, alas 7 ng gabi. At tuwing Biyernes, alas 7 rin ng gabi, prayer meeting. Lahat ng tao na gusto mong maisama, ano, payag ba kayo? Maglagay tayo dito ng bulletin board. Huwag na lang bulletin board, yung kagaya nung dati, yung sa box. Ilalagay po natin, di ba, yung Andrew, ano ba yun? Operation Andrew. No? Ilalagay ninyo yung pangalan na gusto yung maisama dito. At ihulog natin sa box. Total, lagi naman akong nananalangin tuwing alas 3 ng madaling araw. Isasama ko po sa prayer at maging ang aking may bahay tuwing Wednesday, no, mayroon siyang panalanginan alas 7 ng gabi at isinusulat niya, pinadadala sa bawat isa ng membro. Mababasa po yun. Dahil prayer is power. Diba? Ako nga sabi ko sa inyo, wala ako dapat dito dahil sa panalangin ng kapatiran, mga kasamahan mo noon, di ba? Halimbawa yan, tutrok nyo ito, tuwing Biyernes, iisa-isa po yung mga pangalan, mananalangin kayong lahat. Tayo, kasama ako, tayong lahat. Balang araw, mapapansin nyo, kasama nyo na. Kasi prayer is power. Kung may problema kayo sa asawa nyo, halimbawa yung asawa nyo, di ba? Dati, ang asawa ko may problema sa akin, nakakilala ko through prayer. Eh kung ako naman ang may problema sa asawa ko, ano ang ginawa ko? Panalangin din. Yun yung sikreto. Panalangin. Alam niyo kung bakit? Di ba? Nabanggit ko na sa inyo, dati ang may bahay ko, bunganga yan, ang tawag doon, nagier. Buwag kasi nakikita niya na sa akin, nakikita niya sa akin na hindi niya gusto yung taga-sanlibutan ako, hindi ako believers. Kaya, natin po yan. Pero, nung nakakilala ako sa Diyos, yun din ang kauna-unahan kong prayer request. No? Prayer request. Yan po. Nawala. Nagulat na lang ako. Answer prayer. Hindi na siya bumanira. No? Kapagalit. Huwag mo akong bumangaan. Noon pa to, yung mga sinasabi ko, totoo naman to. Ito ang aking experience. So, napakahalaga po. Ngayon, kung mayroon naman tayong problema sa mga kapitbahay natin, halimbawa,
maingay yung kapitbahay. Patugtog ng sobrang tugtog. Hindi ka na makatulog sa ingay. Ano rin ang dapat natin gawin? Prayer. Panalangin. Mangyayari po yan. At ito na nga, ang bansang Pilipinas, di ba? Sa kasalukuyan na sumuko na nga ang ating pinakamataas na pinuno. Si BBM, si Pangulong, kagalang-galang na Pangulong BBM. Siya na ang nagpakita ng reconciliation. Dapat daw magkaisa na sila. Magkasundo na. Kasi pag hindi nagkaisa ang bansang Pilipinas, apektado tayo, mga anak natin, mga apo natin, apektado yan. Kasi walang papasok dito mga negosyante o anumang tulong. Kasi tayo mismo, mga Kristiyano tayo, ay hindi magkaisa, hindi magkasundo. So anong gagawin natin? Lahat tayo. Sa pangunguna ko, pati kayo, ipanalangin po natin. Dahil sa Diyos, walang imposible. Pag maraming ulo daw, maraming nananalangin, maraming taong nananalangin, ang Diyos ay hindi natutulog. Katulad ng mga Israelita sa panahon ni Moses, dahil sa panahon ni Moses, sa Egypt, sa Egypto, itong mga Israelita o Hebreo ay mga Israel. Alipin, sila po ay pinahihirapan. So, itong mga taong ito, umiiyak sila ayon sa Bible at nagsusumbong sa Diyos. Kaya, pareho na rin yun ng panalangin. Kaya, nang marinig ito ng Diyos Ama, tinawag niya si Moses, sabi niya, Moses, halika. Paalisin mo, palayain mo ang Israelita. Naisama na po yan. Pero 10 salot ang ipinadala bago mapalaya, bago ma-exodo. Ang ibig sabihin ng exodo, paglaya. Tama, no? Exodo. Nakalaya po sila. Through prayer. So, napakahalaga po ng panalangin. Ang panalangin, ano ba ang panalangin natin? Sa Matthew chapter 6 verse 9. Pero bago po yan, ang sabi, cellphone ko, sumisingit marami. Okay. Bago po yan, ang panalangin daw po, napakalapot lang. Sabi Jeremiah 33:3. Ang sinasabi po sa Jeremiah 33:3, call unto me and will answer thee. Ang sabi niya, tumawag kayo sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap pa na hindi mo nalalaman. Okay. Ito pong Jeremiah 33:3. Noong panahon, kung ang inyong telepono, di ba? Ang telepono natin noong panahon ay mayroong ano yun? Party line. Party line. No? Pero ito po sa Diyos, Jeremiah 33:3, ano man daw po ang ating suliranin, ano man ang ating problema, itawag natin sa Kanya. Walang cross line. Walang party line. Direkta. No? Ang lagi kong naaalaala, ang tanong ng asawa ko, gaano pa kalayo ang ating Panginoon? Ang sabi ng asawa ko, gaano daw kalayo, isang panalangin lang. Isang panalangin. So, napakalapit. Napakalapit. So, tayo, ano man ang problema natin, hingiin natin sa Kanya. Ito ngayon ang problema. Sasabihin ko sa inyo. Maraming nagsasabi, ay, ayaw ko nang tumawag sa Kanya. Ayaw ko nang manalangin. Hindi naman sinasagot ang aking
mga panalangin. Bakit? Bakit hindi sinasagot? Unang-una, baka hindi ka anak. Baka hindi ka niya anak. Pangalawa, tayo, ang ginagawa natin sa araw-araw ay puro pangsanlibutan. No? Yun ang problema. Ang gusto ng Diyos, abutin ka. Ang gusto ng Diyos, abutin ka para lahat ng needs, lahat ng pangangailangan mo, ibibigay niya. Eh, hindi ka maabot dahil ikaw mismo ang lumalayo sa Diyos. Tayo mismo ang lumalayo. Tayo ang nagdidistansya sa Diyos. So, lahat ng ating kahilingan, lahat ng ating hiningi, hindi natin matanggap. Pangalawa, yung lagi kong sinasabi, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya, hanapin daw muna natin ang kanyang kaharian. Ano ba ang kaharian ni Lord? Ito, isa to sa mga kaharian niya. Itong church na ito, pag-aari niya to. So, pumunta sila rito, sumama sila rito, para lahat ng inyong needs, ano ang sabi? Ibibigay niya. Lahat ng ating pangangailangan, ibibigay niya. Kasi tayo ay mga anak ng Diyos. Dalawang klase lamang po ang tao. Ang isa, pagpun ng Diablo, mababasa po yan sa 1 John chapter 3, verse 10. Ang sinasabi po doon, kapag nagpapatuloy sa pagkakasala, nagpapatuloy tayo sa pagkakasala, tayo ay kampon ng Diablo. Tayo ay kampon. Kasi puro kasalanan araw-araw ginagawa mo. Hindi ka anak ng Diyos. Mababasa rin po sa 1 John chapter 3, verse 12. Ang sabi po doon, si Cain ay anak ng Diablo dahil pinatay niya si Abel na kaisa-isa kapatid. Dalawa pa lang magkapatid niya, anak ni Adan at Eva. Pinatay ni Cain si Abel. Kaya si Cain ay tinawag na anak ng Diablo. Kaya ang tao ko, dalawang klase. Dalawang klase. Anak ng Diablo at anak ng Diyos. Paano tayo magiging anak ng Diyos? Di ba napakadali? John 1:2, ang sabi doon, subalit ang lahat ng tumanggap at nananalig sa Kanya ay binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So tayo po ay anak ng Diyos. Kaya ano man ang hihingiin natin sa Kanya, di ba? Ano ba yung prayer? Ibibigay yan. Kaya lang, ang laging tinuturo ng aking may bahay, una, pag nanalangin tayo, may hinihingi tayo, pwedeng ang answer, no. Pwedeng ang answer, yes, ibibigay yan. At ang pangatlong answer, huwag kang magmadali, wait. Diba? Yan ba? Tama ba yung mga tinuturo na aking may bahay? Kapag tayo ay nanalangin, huwag naman ura-urada, ibibigay ka agad. Hindi ganon. At ganito, ano ba ang dapat gawin pag nananalangin? Acts. Ano ba yung Acts? E-C-T-S. Frederick Katz. C-A-T-S. Ano ang ibig sabihin niya? Yung letter A. Sinong nakakaalam? Pag tayo ay nananalangin, kinakailangan daw ang adoration. A, letter A. No? Anong ibig sabihin ng adoration? Magpuri lagi tayo sa Diyos. Magpasalamat tayo lagi sa Diyos sa lahat ng biyaya natin natatanggap. Maging kahirapan man o kasaganaan, lagi tayo magpasalamat. Natatandaan niyo si Rob? Ang sabi mo,
naubos ang kanyang kayamanan, namatay ang 10 anak, iniwan siya ng kanyang asawa, at namulubi siya at nagkasakit siya. No? Inuukot siya, nalalagyan ng uod, pinupulot niya, ibinabalik niya. Ano ang sabi ni Job? Hubot-hubad ako dumating sa lupang ito. Hubot-hubad din ako babalik sa iyo. Okay, so, nagpupuri pa rin siya kahit pulubi na siya, iniwan na siya ng kanyang asawa, namatay lahat ng anak, iniwan siya ng mga kaibigan niya, nagpuri pa rin siya sa Diyos. Kaya, tagumpay si Job, sinuli lahat ng pag-aari niya times 10, binigay sa kanya lahat. No? Marami ng anak, hindi maraming asawa, isa pa rin ang asawa. Kasi ibinigay ito 10 doble. Asawa, isa pa rin, hindi 10. Okay, so ipinakikita ko rito na tayo dapat daw ay magpasalamat. Purihin lagi ang Diyos. Hindi man tayo pinagpala o pinagpala tayo. Praise God. Alam niyo po ba, ang napakahirap yung magpasalamat, yung mahirap tayo. Yung magpasalamat pa rin daw yan. Pero yan ang tama. Alam niyo kung bakit? Yan ay patotoo ng pastor na turo sa amin noon. Patotoo niya. Ano sabi niya? Noong pinagpapala siya, ang sasakyan niya, Mercedes, at maraming sasakyan siya, may negosyo siya, sabi niya, wala akong panahon sa Diyos. Ang ginagawa niya dahil marami siyang pera, parang Quiapo lang ang abroad. Kung pumunta ng Amerika, parang sa Quiapo lang daw siya pumunta. Walang problema, maraming pera. Kaya lang, sabi niya, hindi ko naaalaala ang Diyos. Wala siyang ginagawa para sa Diyos. Kasi, di ba? Halimbawa kayo, ganun sa kanya. Bakit ka alalapit sa Diyos? Kompleto ka na. Nasa iyo na lahat. May asawa kang maganda. Marami kang anak. Marami kang ari-arian. Ano ba nga naman ang ilalapit mo sa Diyos? Di ba? Ganyan karamihan po ng tao. Ganyan karamihan. Kaya, nung siya ay naghirap po. Nawala na yung Mercedes, alam niyo kung anong sasakyan niya. Binabible study siya ng asawa ko, yung mga kasama niya sa trabaho. Volkswagen. Ang dala niya. May rayuma pa. Ano daw ang reklamo ako nag-drive. Ang sakit ng tuhod ko. Natatakot na yung asawa ko. Kasi sumasakit na. So, ang gusto kong ipakita rito, mas maganda tayong naghirap siya. Nakakaalaala sa Diyos. Diba, subukan mo yung mga walang makain araw-araw. Subukan nyo. Diba? Laging nananalangin, Lord, wala na po akong pagkain. Bigyan mo po ako ng pagkain. Kaya ano ang panalangin? No? Babasahin ko sa inyo sa Matthew chapter 6 verse 9. Alam nyo yan? Sino nakakaalam dito na Our Father? Yan ang panalangin natin. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom comes. Ito na doon. Hindi ko matuwa. Thy will be done. So, yun po. At sabi doon, bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw. Diba? Yan ang ating panalangin. Bigyan tayo ng pagkain sa araw-araw. Hindi kami bigyan ng pagkain sa loob ng isang taon. Para lagi natin naalaala ang Diyos. Prayer, Our Father. Yan po ang dapat natin ay panalangin. Okay, nasaan na tayo? Nandun pa lang sa adoration. Adoration. Ano ang kasunod? Sa Acts, letter C. Anong ibig sabihin ng C? Letter C. Sino nakakaalam? Pera. Eh, alam mo, ang letter C,
tayo ay pag nananalangin, di ba? Pag nananalangin tayo, pupurihin muna natin ang Diyos, salamat sa mga biyaya, and then hihingi tayo ng tawad. Confession. No? If you confess your sin, He is faithful and just, and He will forgive you. At tatawarin tayo. Pag tayo daw po ay humingi ng tawad sa Diyos, patatawarin po tayo. No? Kaya mag-confess tayo. Lahat ng ating mga pagkakamali, lahat ng ating nagagawa sa araw-araw na masama, humingi tayo ng tawad. Bigyan ko kayo ng example. Ito, basahin po natin sa Awit chapter 14, verse 1. Ano po ang sinasabi sa Awit chapter 14, verse 1? Ang sinasabi po doon, mga hangal ang taong nagsasabi walang Diyos. At ang kanilang mga ginagawa ay karumal-dumal sa mata ng Diyos. So, full. Ito lang nagsasabing walang Diyos, mga taong walang Diyos, mga hangal. Di ba na naman, tingnan nyo, papaano kung sila ay may problema, kung sila ay may karamdaman, kanino sila lalapit? Sa doktor, oo, sa doktor sila, marami silang pera. Pero, hindi katulad natin na kapag tayo ay nagkasakit, lalapit tayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang Jehovah Rapha, ang dakilang manggagamot. Lalapit po tayo sa Kanya, sasabayan din natin na magpa-doktor. Kasi ang doktor, lagi kong sinasabi, galing din sa Diyos. Kaya itong mga nagsasabing walang Diyos, pag may problema sila, papaano? Saan sila lalapit? Hindi katulad natin, na kapag tayo ay problemado ng problemado, mayroon tayong luluhuran, mayroon tayong tatawagan. Diba? Jeremiah 33:3. Isumbong mo sa Diyos ano man ang problema natin. Huwag nating pasanin na katulad ni Sharon Cuneta na pasan-pasan ang daigdig. Ibig sabihin, lahat ng problema natin, pasan-pasan mo. Kaya dapat po, no, ibigay natin kay Lord ano man ang problema at humingi ng tawad. Confession. Diba? Confess. Adoration. Confess. Ano ang sumunod? Letter T. Anong ibig sabihin sa T? T. Wala? Walang nakakaalam? Siri? Tandaan nyo ang acts. Ang ibig sabihin ng letter T. No? Nag-Bible study ka sa kanila noon, hindi mo pala na ituro. Nakalimutan na. Thanksgiving. Thanksgiving. Kaya tayo naririto sa church. Ano ba ang ginagawa niyo? Bakit kayo narito? Diba? Para makarinig ng salita ng Diyos. Para makarinig ng sermon. No? Ang pastor nagsisermon niya. No? Para makarinig ng mensahe ng buhay. So, Thanksgiving. Kaya kayo naririto, nagpapasalamat kayo sa Diyos. Ano ang ipinagpapasalamat niyo sa Diyos? Sige nga, magbigay nga kayo ng isang halimbawa. Ano ba ang ipinagpapasalamat natin sa Diyos? Kalusugan. Amen. Kalusugan, kagalingan. Ano pa? Ano pinagpapasalamat natin sa Diyos? Ha? Kalakasan. Ano pa? Yung walang problema. Diba? Kaya lang, mayroon bang taong walang problema? Palagay ko wala. Mayroon dyan sa 13, yung ano tawag yan, mental hospital. Wala daw problema yun. Masasaya sila lagi kung ano, hindi naman problema anong kakainin, hindi naman problema yung magluto. Kakain na lang sila, bibigyan na lang sila ng pagkain. No? Yun lang daw ang walang problema. Pero pag normal ka, may
Sino ang makakasagot? Kasi kaya tayo naririto para magpasalamat at nagbibigay, giving, thanksgiving. Kaya nga diba, ako'y nagagalak, tingnan niyo ang record niyo. Ang ganda ng record sa panghapon. Natalo ang pang-umaga. Ang nalilikod sa pang-umaga, mas malaki pa ang sa hapon. Hindi naman tayo dapat magmakuri. Bakit? Ginagawa ninyo ang thanksgiving. Nagbibigay. Dapat talaga tayo ay nagbibigay sa Diyos. At ang lahat ng ibinibigay nyo, hindi kayo maghihinayang. Nakikita nyo dyan buwan-buwan. At pati ang isang taon makikita nyo dyan kung saan napunta ang pananalapit. Gastusin po ng Diyos. Tulad nito, mayroon na po tayong BIR. Register na tayo sa BIR. Ang ginastos po natin dyan, 9,000 at buwan-buwan, magbabayad tayo ng 2,500 sa accountant, yung ating bookkeeper. So, yan po, tayo ngayon ay hindi na kulurong. Nandyan sa kabila, ay nandun sa dulo, yung registration ng SEC. Registrado na po tayo sa SEC. At pangalawa, pag registered ka na sa SEC, dapat registered ka rin sa BIR. Kaya, hindi na po tayo kuluro. Napakaliit ng church natin. Tingnan nyo, kompleto tayo. Tingnan nyo, ano ba ang nakalagay? Kanino ba? Sino ba ang nagmamayari? Ayan po, nakalagay. Ang sabi, business name, si Jesus ang daan. Hindi si Edgardo. Kaya ito ay hindi kong pag-aari. Yan ang business name. Sumunod, ano to? Residence name, si Jesus ang daan. Ito ang PIN number. Ibig sabihin, itong church na to, ang nagmamayari, si Jesus. Siya, hindi ako. Ako, pag wala na ako, nag-resign na ako, namatay na ako, board of trustee lang ako, chairman. Papalitan lang ako. Pero itong pangalan na to, forever na yan. Ang nagmamayari si Jesus at kayo. Lahat kayo, mga anak nyo, apo nyo, hanggang kaapo-apuhan, kayo ang nagmamayari ng si Jesus ang daan. Yan po. Kaya, inyo to. Kaya, ang aking panalangin, di ba, sabi ko, lahat ng gusto nyo dalhin dito, prayer is power. Ipanalangin nyo, magugulat na lang kayo, nandito na siya. Aayusin ko na yung sasakyan, mapupuno tayo rito. Eh, ba? Mapupuno tayo rito kasi hindi ko to pag-aari ninyo. Okay, nandoon na tayo sa Thanksgiving. Tatlo na, di ba? Acts, adoration, confession, Thanksgiving. No? Pang-apat is pa, no? Acts is. Ano ang ibig sabihin ng S? Supplication. Supplication. Ang ibig sabihin ng supplication, lahat ng needs, lahat ng inyong pangangailangan, lahat ng gusto nyo, supplication, isama nyo sa panalangin. Di ba? Nananalangin tayo. Katulad niya, yung kagalingan ni Ate Mel, ipinapanalangin ko. So, iyan ang supplication. Ipanalangin nyo. Lahat ng gusto nyo, ipag-pray nyo. Ibibigay po yan. Acts. Huwag po ninyong kalilimutan. Acts. Sa iba, Acts. Ang ibig sabihin naman ng Acts, pareho lang. Nauna lang yung confession, adoration, thanksgiving, and supplication. No? Yun po. Kaya pag nanalangin tayo, di ba? Ama namin Diyos, sa mga kapangyarihan sa lahat, marami pong salamat. No? Maraming salamat sa mga pagpapala at tuloy po ninyong
sa amin. At kung kami man ay nagkasala, diba? Lagi babagitin niya, patawarin po ninyo kami sa mga kasalanan aming nagagawa. Nandyan po yan sa Acts. Kompleto na Acts. Nandyan na yung patawarin, yung confession, nandyan yung adore, ina-adore natin ang mga blessing, nandyan yung thanks, nagpapasalamat tayo, at nagbibigay tayo sa Panginoon. Kaya napakahalaga po. Kaya pag nanalangin kayo, huwag niyong kalimutan, humingi ng tawad. Patawarin po ninyo kami. Dahil walang tao na hindi nagkakasala araw-araw. Kaya lang, ang sabi ko nga, mapalad tayo, mayroon tayong mediator. May namamagitan sa Diyos. Ang lahat ng kasalanan niyo, kasalanan ko, si Jesus ay mediator na namamagitan siya sa Ama, sa Diyos Ama. Kaya lahat ng kasalanan niyo, kasalanan ko, ay inako ni Kristo. At tayo ang dapat mamatay sa krus. Si Jesus ang namatay sa krus dahil sa kasalanan niyo at kasalanan ko. Si Jesus walang kasalanan. Si Jesus holy, banal. Pero dahil sa atin, siya ibinilang na mga kasalanan para mamatay sa krus. Sapagkat ang kabayaran ng kamatayan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Roma chapter 6, verse 23. The wages of sin is death. Tayo ang dapat ipinako sa krus. Tayo ang dapat namatay dahil sa kasalanan. Mapalad tayo. May umako si Jesus. Kaya, magpasalamat lagi tayo sa Diyos. Diba? Prayer is power. Yan po ang dapat natin ginagawa. Alam niyo ba ang magandang manalangin? Turuan ko kayo. Ako nananalangin ako alas 3 hanggang alas 5. Pero huwag niyo ako gayahin dahil matanda na ako. Maaga kami matulog, alas 7 tulog na kami, alas 3 gising na. Pero kayo, pwede kayo gumising ng alas 5. Masarap manalangin kapag tahimik. Kapag wala kang nakikitang na nadi-distract ka. Pag na-distract ka, masisira ang prayer, ang panalangin. Kaya yan ang payo ko, manalangin kayo ng tahimik at sa loob ng kwarto o saan man. Yun lamang po. Maraming salamat, Pastor, sa isang biyayang mensahe ng buhay. Ano nga yung ating topic ngayon? Ano topic natin ngayon, mga kapatid? Ano yung pinag-aralan natin? Acts, no? Ang panalangin. So, ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Sa Matthew 6:9, yun yung pattern ng panalangin, yung Our Father. Ganon daw ang dapat natin pattern ng pananalangin. So, pakikipag-usap sa Diyos. Mahalaga na nakikipag-usap sa Diyos. Salamat at nandito si Ashley. Marahil wala siyang lipad ngayon. Meron anong oras? Nakatapos lang, no? So, salamat sa Diyos dahil sa kanyang pag-iingat sa iyo. No? Maging sa iyong plano na sinasakyan. Sa ating pagpapakita, patuloy yung ating gawain sa tuwing Biyernes sa tahanan ng mga Caldejon. No? Naantay ko lang kung kailan kayo pwede, yung mga taga sa Orgullo family, kung kailan kayo pwede na mag-input kayo pag tayo ay magkaroon din ng Bible study. Atin po ipanalangin ang ating mga handog.
gabing ito. Salamat o Diyos sa mensahe ng buhay na aming narinig. Mahalaga o Diyos na kami ay nakikipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng panalangin. At salamat Panginoon sa itinuro mo sa amin sa gabing ito ang pattern ng pananalangin. O Diyos, salamat po sa mga handog na narito sa aming harapan. I-bless niyo po ito Panginoon at magamit ito sa iglesia ito. Salamat din po at pagpalain mo ang mga kamay na nagsipaghandog sa tuwi na lalo na tuwi. Thank you Lord Jesus. At sa gabing ito Panginoon, aking po dinadala sa panalangin ang mga kapatid ko sa dakong ito. Dinadalangin ko po ang mag-asawang Mel at Kuya Alex. Salamat sa kanilang buhay Panginoon. Nawa ay patuloy mo po silang ingatan at subaybayan at lahat ng kanilang mga pangangailangan Panginoon ay alam kong iyo pong isusuplay. Salamat din sa buhay ni Ayen Panginoon bilang chairman ng mga kabataan. Bigyan mo po siya ng karunungan o Diyos at nawa ay patuloy mo siyang gabayan sa kanyang pag-aaral. Maging si Ashley Panginoon, salamat sa kanyang buhay, salamat sa pag-iingat mo sa kanyang Panginoon, sa kanyang trabaho. Nawa o Panginoon, bigyan mo siya ng karunungan Panginoon at paano siya maging effective bilang isang Kristiyano sa kanyang pagiging flight attendant. Meron din po Panginoon, dinadalangin ko rin ang mga young people, si Malu, si Angel Faith, si Cyrus, si Gemma o Diyos, at kung sino pa man Panginoon na wala dito, na hindi ko nasabi, o Diyos, pagpalain mo po sila at ingatan, at nawa Panginoon patuloy nilang lakaran Panginoon ang buhay na nakalaan Panginoon para sa kanila. Nawa ang mga kapatid ko dito ay patuloy ko po palaguin sa pagkakilala sa iyo Panginoon. Ganon din si Ann, nawa Panginoon sa kanyang pagiging nanay, sa dalawang bata at pagiging asawa Panginoon, nawa ay bigyan mo po siya ng kaunawaan paano ang isang Kristiyano babae ay i-handle ang kanilang sambayan. Ingatan mo po at subaybayan ang kanyang asawa sa kanyang papunta sa trabaho, yung dalawang bata maliit na nasa kanyang puder Panginoon, si Sam na nag-aaral at nangangailangan Panginoon ng special care. Sa iyo po namin pinatabuhin dito Panginoon. Ganon din si Adeli o Diyos, maging ang kanyang asawa, nawa o Diyos, patuloy po silang tignan at kalinain. At nawa o Panginoon, patuloy po ipagkaloob sa kanila, sa kanya ang lubos na kagalingan. Ganon din po Panginoon, ingatan mo po at subaybayan si Adeli, at pagalinig mo na po siya Panginoon. Ganon din ang kanyang sanggol o Diyos, ingatan mo po at subaybayan. Maging si Iyon o Diyos na kanyang panganay na anak. O Panginoon, ang mga batang ito ay lumaki na may merong pagkakilala sa iyo. At sa gabing ito, Panginoon, aming po tinataas sa iyo ang bawat isa sa mga kapatid ko ito. Pagpalain mo ba ang kanilang buhay, Panginoon, at patuloy mo po silang ingatan. At sa gabing ito, O Diyos, tinatawagan ko po si Pastor para sa pagpapala. Kaya po tumayo ang kapulungan, tayo po ay basbas at Panginoon. Lord, maraming salamat po at muli ay tinipon mo kami sa dakong ito upang kami ay sama-samang magpuri at magpasalamat at sampayin ka po namin sa Espiritu at katotohanan. At hinihingi ko nga po ang iyong basbas sa hapong ito, ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwan ng Diwang Banal ang sumaamin nawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ay, minsan nga, samahan mo kami yung pinita mo, ha? Huwag isa sa akin. Yan eh. Very
Si mama kaya mag-advertise. Secret. Mrs. Name. Information lang. Thanks, good. Meron Wala na. Wala na. 3,190. Ito yung 3,190. 3,190. Ano naman sa wala lagi yun? Kasi yung isang daan, ay yung isang daan, may maputi yun. At saka yun mo na yung mga bata yun. Kaya nasusulat ko. Weekend date mo, iligay mo yung date. 25 na yun. Sunday, ano yung mga ganaan? Opo, bukas po siya mag-enroll. May pulpi na kayo? Meron ako. Magkano ang tuition niya pag